Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies ng inyong love life ngayong September 2023. Ayan. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong September, 25% discount sa tarot reading services. Ayan. So, lahat ng information nasa description. Kung gusto niyo mag-book, just click the link on the description. Okay, so just a reminder, Gemini, you have the power to create your own reality. So gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. So, let us see. Gemini. Para sa mga para sa mga singles muna. Single na Gemini, what do we have for you? Love life. Page of Wands, Ace of Swords. You are connecting with a lot of people. Oo. You're enjoying your freedom. Yung iba sa inyo, marami kayong friends, marami kayong ginagawa sa trabaho ninyo. Some of you are traveling, going to different places. Kaya wala rin kayong time for relationship. And you like that, no? Nag-enjoy kayo dyan. Lalo na't kayo ay free. O, diba? The sun. Yes. You have a lot of energy. And yung iba sa inyo, you are healing your inner child. So, doon muna kayo nagpo-focus. Maaring yung mga bagay na hindi nyo na-experience ng bata kayo, na pangarap nyo ma-experience, ngayon, ginagawa nyo sa sarili nyo ngayon. Para, to heal yung mga gusto nyo nung bata kayo. Example, gusto mo nung bata ka, no, na marami kang sapatos. So ngayon, nung kaya mo nang mag-provide, no, para sa sarili mo, ang dami mo ngayong collection ng sapatos. Ganon. And you are working so hard or enjoying your career right now. A lot of travels. Yung iba sa inyo, traveling with your friends, going out of town. Enjoy lang. So, dun kayo mas, parang love life nyo ngayon is yung single life ninyo. You love yourself. Oo. Let's see, pa. Soulmates. O, diba? You love yourself. Weddings. Healing. O, it takes time. Yung iba sa inyo, pwedeng, kaya kayo single, dahil nag-divorce or nakipaghiwalay kayo sa asawa nyo. You're healing, But you are willing to go on a date. Hindi naman porket nakikipag-date ka, lumalabas-labas, ibig sabihin, nagseseryoso ka na. Kasi yung iba sa inyo, hindi pa kayo ganun kaseryoso. Yung iba nasa talking stage pa lang ng relationship. But you are getting to know someone.
Maari ngayon, you are connecting with your soul family, no? Yung nakakaintindi sa'yo, mga friends mo. And some of you, meron kayong dinidate ngayon, walang commitment. Getting to know this person. And pwedeng siya rin, ganun din yung gusto niya, na walang commitment. So, enjoy lang. 'Di ba? Let's see naman, para sa mga in a relationship ng mga Gemini. In a relationship na Gemini. Ano ang energy ng love life ng mga in a relationship na Gemini for September 2023? Meron ditong nawawala ng gana sa relationship. Mas gustong kasama yung kaibigan. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Maaring busy siya ngayon or ikaw. Basta dito sa relationship na to may nagiging busy dahil meron siyang bagong business, bagong trabaho, bagong career. Mas nag-e-enjoy siya sa life niya kasama ang friends. So, sa ngayon, parang nawawala ng gana. Two of Cups. The Tower. Ayun na nga. Baka yung isa umaasa. Some of you, you are in a relationship na may limitations. So, ibig sabihin, some of you are connecting with a person or a partner na masyadong mahigpit. Yung tipong ayaw lumalabas yung isa with friends. May curfew. Ang daming bawal. So, the other person, parang feeling restricted siya. Although, at some point, feeling niya, love naman siya. Kasi pinoprotektahan siya. Kaya lang pwedeng masyado nang naghihigpit. And dahil doon, parang somehow, nawawalan siya ng amor. Nawawalan ng interest. Oo, dumidistansya. Medyo toxic itong relationship ng iba sa inyo. This can be a marriage, no? Kasal kayo, kaya yung iba hindi makaalis dahil kasal. But, meron ditong change of heart or pagbabago ng feelings. Oh my G. Four of Swords. Pwedeng possible na ngayong September, i-address nyo yung mga problema nyo sa relationship ninyo. Haharapin nyo na yan. Self-love, self-care. Mas gusto nyo na healthy ang inyong relationship. So, kung walang health. Kung hindi healthy, then you're going to rethink this relationship. Oh my God, look at that separation. Karmic relationship. Medyo nakaka-stress to kasi ito yung tipong pag nag-away, parang tinatadtad ng ng messages. Palitan ng messages, tawag. So annoying. Ganong klaseng relationship. So yeah, some of you are toxic. Nasa toxic connection. Lalo na kung ang plano nyo pa is yung nasa higher level of commitment na kayo. It's either engaged na kayo or nagpaplano na kayo na pakasal or kasal na kayo, no? But some of you are connecting with a karmic relationship. So, medyo stressful ang karmic relationship. Attached to my ex. Baka may selos pa to from the ex. Tapos may may chismis pa sa paligid. Oo. Someone here, parang
sinasabi niya na kung gusto mo tong relationship natin na ayusin, kailangan pareho tayo na umaayos sa relationship. Hindi yung isa umiiwas. I'm sensing kasi obsession eh. Someone is obsessed in this relationship and the other one, medyo nasasakal siya. So, yung pagiging obsessed ng other person, iniisip niya na parang laging alam mo yung laging tamang hinala na pag lumabas yung other person, isipin na kasama niya or nakikipag-connect pa siya sa ex niya. 'Di ba ang toxic nun? Laging nakikinig sa sinasabi ng iba. So yung iba sa inyo rito, merong mga friends na nagbibigay ng mali siya sa connection ng other person dun sa isa. Kaya toxic. So ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. So, kung talagang medyo seryoso na itong nagiging issue sa relationship ninyo, ask for help, for guidance, no? Kung kailangan nyong magkonsulta sa mga marriage counselor or sa psychiatrist, or love counselor, ganyan. Ask for help. And also the people na around you na pwedeng tumulong sa relationship ninyo. Okay, so that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.